Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kamusta po kayo at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ano po kaya ang makikita natin sa reading for the day or first reading for the day natin ngayon dito sa ating baraha? Ano po kaya ang mensahe na gusto niyang iparating sa ating lahat? Napanood niyo po ba ang mga readings ko kahapon? Pero I suggest na yung Monday po balikan nyo. Sobra rin pong sunod-sunod yun na talagang grabe. Very powerful din po yung Monday katulad ng Tuesday. So sana po lahat kayo napanood nyo na yun. Sayang po kasi ayoko pong hindi nyo mapanood yung Monday. So 4 po na video yon. Sobrang lakas po nun, no? Okay, pili po tayo ng 10. Okay, pili po tayo ng 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Okay. Then, pili po tayo ng 10. Pili tayo ng 10. 1. Nahulog na eh. Pili pa tayo ng 9. 1, 2. Huwag niyo po skip to kasi 3, 4, 5. Isipin niyo po kayo ay nasa unahan ko. 6, 7, 8, 9, 10 na kayo ay aking hinuhulaan. Para ang energy po natin ay nagtutugma. Truth and clarity. No? Sa ngayon po, alam niya po kung ano po ang mga nangyayari sa kanya. Alam niya po na nagsusunod-sunod po yung malas na nararamdaman niya, nararanasan niya. And to be honest with you, hindi din po siya proud kung ano po yung mga nangyayari sa kanya lately. No? Alam niya po na ito daw po, siya po ang nakakaisip na maybe this is already karma, no, na bakit daw po siya nakakaranas ng sunod na karma, no? Feeling niya po, sunod-sunod na kamalasan, sunod-sunod na problema. So, feeling niya po talaga na ito po ay karma, nakakarma po siya because of too much pain na binigay niya sa'yo. So, naiisip niya po na baka ito na daw po yung balik na tadhana sa kanya dahil sa mga kasinungalingan, sa lahat ng luha na niluha mo. Okay, gawin na muna natin ang title at baka po makalimutan ko. Alam niya na karma na ang nararanasan niya sa niyang
mga kamalasan. Dahil sa sakit na binigay niya sa'yo. Okay. So, ayan, ano? Alam niya na karma na ang nararanasan niya na mga kamalasan dahil sa sakit na binigay niya sa'yo, no? Yan po yung kapalit ng lahat ng liluha mo, lahat po ng naranasan mo, no? So, may balik po talaga, alam niya, no? Umaasa siya na someday maaayos pa ang lahat, na makakabawi daw siya sa iyo pagdating ng araw, no? Hindi mo man daw siya mapatawad, pero umaasa siya na kahit hindi mo siya mapatawad, ay makakausap ka niya balang araw at magiging maayos ang lahat sa inyo. Na kahit hindi mo siya mapatawad, kahit makahingi lang siya ng tawad sa iyo. Kasi pakiramdam niya, binabalikan na siya ng tadhana sa mga ginawa niya sa iyo. Yan, no? Naiisip niya pa rin po yung naging samahan niyo. As a matter of fact, yung unity, partnership, at yung connection po niyo, naiisip niya as of this very moment, no? Alam niya alam niya po na binabalikan siya ng tadhana. Why? Kasi simula po nung nawala ka sa kanya, sunod na po yung nangyari sa kanyang mga unos sa buhay niya, o yung tinatawag natin na karma, no? Alam niya po yan, hindi daw siya manhid, at alam niya po na talagang may balik ang tadhana. Ngayon po meron siya, ayan, no, ang dami niya pong nararamdamang difficulties sa buhay, no? Lack of satisfaction and doubts. Yan po lahat ang nararanasan niya sa mga oras na ito. Oh. Yan. Nagrebelde po kasi siya sa samahang meron kayo, no? Nagrebelde po siya para pong hindi niyo nakilala ang taong ito. Parang naging impostor na tong taong to. And to be honest with you, hindi na po natin alam kung sino siya. Kahit ikaw hindi mo na siya kilala, kahit po sarili niya nagtaka, sino na daw ba siya talaga, no? Naging power tripping siya, no? Naging greedy, naging parang rude sa inyo, no? Na parang lahat na lang ng pagsisinungaling ay ginawa na niya. Dati, he's very passionate sa iyo. Lahat ng paraan, lahat ng pangangamusta dati nung ito ay nanliligaw pa sa iyo, mga bago yung relationship nyo, grabe itong mag-effort, ano? Grabe niyang ibuhos ang pagmamahal niya sa iyo. But recently, kung ano yung ginawa niya sa yung panunuyo, nakita mo na ganun din yung shift ng pag-alis niya sa iyo. At siguro, ganun din yung naging panunuyo niya kay Chabilitang Palaka. Kaya so far, ngayon, na nagkakakilalanan sila ng ugali ni Chabilitang Palaka. Somehow, no, alam niya na minalas din siya dahil pinili niya ito, pero wala siyang magawa kung hindi panindigan na lang muna ito sa ngayon. Ayan, no, namumuhay po siya sa false success, living beyond means, no, lagi po sila ni Chabilitang Palaka, or kung sino man ang person niya ngayon, if it's a girl or a boy, si Shokoy man yan, o si Chabilitang Palaka, no, hindi po totoo yung saya na pinapakita nila o binabalita sa'yo. Huwag mo pong bilhin. Ilang beses ko na sa yung sinasabi, kahit ilang beses at ilang tao pa po ang magparating sa iyo ng balita na masaya sila, that person has
parang ano sa'yo na gusto niya masaktan ka. So, dapat po, wag mo po talagang itong wag mo po siyang, bilhin or wag mo siyang paniwalaan, Hindi po lahat ng sinasabi sa'yo, hindi po lahat ng nakikita mo is yun yung totoo. Kaya please, wag mo po itong paniwalaan. Lack of direction, conflict, maybe this person has realized na walang direksyon yung buhay niya sa ngayon. He is just going with the flow, Hindi katulad nung sa inyo, may plano kayo, planado kayo, dami yung plans together, hindi na lang natuloy because of nangyari to. But I have to be honest with you na hindi po talaga maayos ang buhay ng person mo as of this very moment, Walang direksyon, very unstable, full of conflict. There will come a time na makaawa rin sa ito or talagang gagawa siya ng way makausap ka man lang. Maybe not now, pero darating at darating po ang oras na yan na makakapag-usap po kayo. End of cycle, change, Ngayon po ay nagkakaroon po ng, kung nung una, sobra silang saya, ngayon nagtutukaan na rin sila behind their back, Akala mo kasi, ang saya-saya nila, lady. Naiinggit ako. Puno sila ng pictures na masasaya. Nagdagat sila, lady. Nasa party sila, lady. Tandaan niyo po yan. Kung ano man po yung nakikita nyo, hindi po lahat yan ay totoo. Ang katotohanan po dyan ay iniinggit po kayo ng tsabilitang palaka na yan. And most of all of those posts, yung mga balita na yan is just to hurt you, Saktan ka. Wag mo po silang bigyan ng right or ng fulfillment na makitang nasasaktan ka. As a matter of fact, they are disconnected with one another. Dumating sa point, naghamunan pa to ng hiwalayan. And most of you guys, yung iba sa inyo, nakikita nyo pa through posts na may mga posts na mga hugot lines. Yan po ay you have to read between the lines. Sometimes, yan po yung nangyayari. Disconnected sila, nag-aaway sila. And most of the aways, you are, kasali. Kasali ka po talaga sa away. Excuse me po. Loss of inner voice. Wala na pong kinakausap na lang po talaga ng person yung sarili niya to, move on from this. Tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay and etc. Wag pinipilit na lang niyang labanan for whatever reason, pero kita niyo po dito sa card niya, it's still failure, For some of you, may problema to sa trabaho, nagka-problema to sa trabaho, or hindi na siya masaya sa trabaho niya, or yung iba po, walang trabaho at all. Confused, brutality, and chaos. Some of their aways may lead to physikalan, maybe your partner po ay sinasaktan physically ng kanilang mga current partners because of too much insecurity and jealousy sa'yo, So, lagi ikaw pa rin po yung pinag-aawayan nila, hindi pa rin po ito, most of their away is sa'yo pa rin po, There's cold heart. Ayan ang sinasabi ko, may realization na siya na parang
nakakarma na siya because kahit kay Chabilitang Palaka, kahit kay sarili niya, kahit sa mga tao sa paligid niya, may nararamdaman siyang bitterness and cold heart. Maybe because na-realize niya na nasa tamang tao na siya, pero iniwanan niya, so nawala na, so kailangan niya na lang magrebelde na panindigan kung ano man yung sitwasyon niya ngayon. Yan. Huwag ka pong mag-alala, may mabibigla kang pangyayari, no? Na magbibigay sa iyo ng kahit papano saya sa puso mo. Yung sinasabi ko sa iyo, there's insecurity, no? Ayan, no? Talagang yung Chabilitang Palaka na yan or si Shokoy ay talagang insecure sa iyo, no? Talagang insecure siya sa iyo. Oh, sayang ito. Ulo tayo ng isa. Yan, no? You have to be patient lang daw po. Darating sa tamang panahon kung ano po yung masasaksihan mo, no? Masasaksihan mo rin po yung loss and separation nila, yung paghihiwalay po nila, mababalitaan mo at masasaksihan mo po sa tamang panahon. Okay? So that's your first reading for the day. Alam niya na karma na ang nararanasan niya sa mga sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa kanya dahil sa lahat ng binigay niyang sakit sa iyo. Okay? So magandang araw po ulit sa inyong lahat. For those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's Ladyly. Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako pwedeng kontakin. That's my only official and legit FB account. Paki-follow nyo na rin po. Paki-click yung follow. Why? Because tumatawag po ako, nag-random check po ako sa aking mga subscribers, and to tell you honestly, nakikipagkwentuhan po ako randomly sa ibang mga followers ko. And malay nyo po, magkausap din tayo one of these days. Okay? Sana po lahat kayong subscribers ko ay mag-subscribe din po sa aking FB channel or follow my FB page. Okay? Yan lang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And for those of you who resonates from this video, please give me a like and comment down below para po nababasa ko yung mga comments nyo at nagkakaroon tayo ng connection with each other. Okay? One more thing is gusto ko pong gusto ko pong humingi sa inyo na wag po sana nyong skip yung ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Okay? And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really be grateful for all of you. Okay? Life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa iyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your love story. Magandang umaga po. I will be back for another set of reading. Diyan lang po kayo at huwag kayong maiinip. God bless you all. Enjoy your Wednesday. Bye!